Ang mainit na balita mula sa mundo ng politika, isang nakakagulat na balita ang yumanig sa publiko ngayong gabi. Sandro Marcos, anak ni President Kuting ng Norte Jr., umano'y binugbog sa insidente na hindi pa malinaw. Ayon sa mga unang ulat, naganap ang gulo sa isang pribadong lugar kagabi dahilan para magdulot ng matinding pagkabigla sa pamilya Marcos, lalo na kina dating unang ginang Imelda Marcos at Senadora Amy Marcos. Sa mga nakalap na impormasyon, bigla umanong nagkaroon ng mainit na konfrontasyon sa pagitan ni Sandro at ilang hindi pa pinangalan ng individual. Sa gitna ng tensyon, nauwi raw ito sa pisikal na alitan na nagresulta sa mga sugat pasa sa kongresista. Agad namang rumisponde ang mga tauhan ng Presidential Security Group at dinala si Sandro sa isang ospital para sa agarang medikal na atensyon. Samantala, hindi raw makapaniwala si Imelda Marcos sa balitang ito at napaiyak paumano nang marinig ang sitwasyon ng apo. Si Senadora Amy Marcos naman ay agarang naglabas ng pahayag na maring kinukundina ang anumang uri ng karahasan lalo na kung laban sa isang lingkod bayan. Kasalukuyang isinasagawa ng mga otoridad ang masusing investigasyon upang malaman ang motibo sa likod ng pambubugbog. Sa ngayon, nananatiling tahimik ang Malacanang hinggil sa insidente habang patuloy na nagdadalas ang mga espekulasyon online. Maraming mamamayan ang nananawagan ng katarungan at kalinawan sa nangyaring ito. Abangan sa mga susunod na oras ang opisyal na pahayag mula sa kampo ng mga Marcos. At yan nga mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Nagsalita na, binatikos na ang administrasyon ng kanyang kapatid na si PBBM. Okay, bago ko talakayin ng detalye niyan, gusto kong humingi ng tulong sa inyo, please lang. Paki-subscribe ang aking kaibigang vlogger, baguhang vlogger, Olivia Canoy Balandang Mix Vlog. Ang kanyang ang link ng kanyang channel nasa description box. Paki-click naman. Advance Christmas ko yan sa inyo. Asawa ito ng isang retired na sundalo. Nagsama kami sa maraming hirap at ginhawa dito sa Mindanao nung nasa active service pa kami. Okay. So, grabe si Manang Amy. Sabi niya, ano ba itong nangyari? Ang bansa ginawa ninyong pugad ng mga kriminal galing sa iba't ibang mundo. Sabi niya, nakakatakot ito. Dahil, biruin mo, mga kriminal, pugad kriminal na daw ang Pilipinas dahil sa administrasyong ito. Okay, anong punot dahilan? May kapalpakan na naman ang administrasyon. Ito po, sa Manila Standard. Salamat, Eudora. Mayroon akong researcher. Hindi ako marunong mag-research. And because of Eudora, ayan, marami akong topic. Manila Standard. Senators seek probe on passport mess. Magkakaroon ng Senate investigation kasi, napag-alaman, maraming foreigners na nagkaroon ng government issued IDs. ID ng BIR, ID ng PhilHealth. Foreigners ito, mga inchik pa ang karamihan. Tapos nagkaroon pa ng valid Philippine passport. Tapos itong mga Chinese nationals na nagkaroon na ng ID, Philippine passport, mga nagtratrabaho sa Pugo. Nako, baka yung mga Chinese nationals na yan, mga spies. Ispia ba? Speaking of spies, delikado ha, di ba? Naggigirian ng China at Pilipinas dahil sa West Philippine Sea issue. Tapos maraming Chinese na bigyan ng ID, Philippine ID, BIR, PhilHealth, plus may passport. Paka-espya na yan. Delikado tayo. History. Before World War II. Nagsimulang World War II, 1941. Mga early 1900s, mga Hapon, nandito na sa Pilipinas, iba't ibang panig ng kapuluan.
They are now spying on us. Ganon po katindi ang Japan noong before World War II. Eh baka ganyan ang ginagawa ng mga Chinese. Delikado. So, iimbestigan, bakit? Ay nako, hindi ko maintindihan. Nagkaroon ng Philippine ID, tapos Philippine passport, mga foreigners. Oh, ganito ang nangyari. Ang unang may kasalanan, yung PSA, yung Philippine Statistics Authority, kasi nag-issue sila ng genuine certified true copy birth certificate ng mga taong ito. Yung find out na mga foreigners, Chinese at iba pa. Okay. So, birth certificate, meron na. Yung birth certificate na na-issue ng PSA, dinala na sa Department of Foreign Affairs. Eh, ang requirement is birth certificate. Uy, Pilipino. Ang DFA naman, nag-issue ng Philippine passport sa mga incheck at iba pang foreigners. Hindi na detalye dito sa kung ilan. Basta Chinese and other nationals na issue pa. So, nalaman po ito nung budget deliberation ng Department of Foreign Affairs. Nako, galit na galit ang mga senador. Sinong hindi magagalit? Be? Talagang, ano bang nangyayari sa ating bansa? So, salamat. Mga nagpupubiglas sa galit, nangagalati sa galit. Yan, Senator Aimee, Senator Subiri, Senator Ontiveros, Senator Bato. Sige po, imbestigahan ninyo. Para kung ilan na bang passport. Delikado ang ating bansa, yung mga ganyan. Kaya, grabing kapalpakan. I'm sorry ayoko na sanang makarinig ng ganitong balita. Ayokong mag-vlog ng ganito kapalpakan. Eh, dapat malaman natin. Bakit nagkakaganito? Halos lahat na lang ng ahensya, kaliwat kanan ang mga kapalpakan. Because of leadership. Wala na yung panahon ni Tatay Digong, hindi pwede yan. Sample, yung tanimbala noong panahon ni Pinoy. Grabe, papahiya ang ating bansa. Sa tanimbala, daming napupuriso. Kapwa nating Pilipino, maalala ko, may OFW sa Hong Kong, matagal nang nagtatrabaho. Pinabakasyon ng amo niya. Tapos, pagbalik niya sa Hong Kong, nako, may bala na sa kanyang bagahe. Laking perhisyo yun. Pag upo ni Tatay Digong, sabi lang, sige, magtanim kayo ng bala, ipakain ko sa inyong bala. Na-stop. Mga nakawan, mga kalukuhan sa airport. Halos, hindi naman perfecto, Halos natigil dahil very strong ang leader natin. Eh ngayon, kaya maraming nagkamali. Isa na ako nagkamali. Hindi tayo naniwala nung may patutsada si Tatay Digong na weak leader yan, BBM na yan, spoiled yan. Meron pa nga siyang sabi nun, adik. Ay, kung naniwala lang sana tayo, mga kaibigan, hindi tayo nabudol. But ang pagsisisi nasa huli. Ito na. Kahit saan-saan ahensya, talamak na, airport, bumalik na naman ang mga nakawan. Pati pera, kinakain na. Tapos sunod-sunod ang mga nakawan. Pinipick up ng foreign media, napapahiya tayo. Ano pa yun? Nakawan ng video picture sa Department of Tourism campaign.
Ang dami, nakakahiya. Tapos, bagong Pilipinas, kunuhay. Na, may logo pa na anong klaseng logo? Bagong Pilipinas. Oy, Mr. President, yan ba ang bagong Pilipinas na pinagmamalaki mo? Hindi na po, nakakatuwa itong nangyari. Mabuti na lang at may mga senador. Paano kung walang mga senador na mabusisi? Isa pa, yung nangyari kay Paul Soriano. Mabuti na lang at may Senator Aquilino Pimentel na nag-question yung mga bakit yung mga basis sa London may advertisement ng Pilipinas, sino bang may pakana yun? Walang makasagot. Yun pala ang kamag-anak ng First Lady na itong si Paul Soriano na yabang, sabi niya piso lang ang sweldo niya kada bulan. Anong piso na milyon-milyon ang ginastos ninyo? Mga pera namin yan, Mr. Paul Soriano. Tapos ginagamit mo lang sa... salamat na lang at may Madam Maharlika na nagbulgar sa mga ginagawa mo. At salamat sa mga puting ahas ni Madam Maharlika. Ay kung wala pang Maharlika na nagbubulgar sa kasamaan o kalukuhan ng gobyernong ito, dito-dito tayong naluloko. So, salamat sa mga senador. Sana matigil kagad ito dahil gagamitin na yan sa kalukuhan, lalo na sa seguridad na to. Hindi natin maiwasan yung tension sa West Philippine Sea. Binubuli tayo ng China, baka mamaya bigla na lang tayong atakihin kagaya ng ginawa noong World War II. Inatakay tayo ng Japan. Wala tayong kalaban-laban. May salute to Senator Aimee. Tama yung sabi mo. Ginagawa ng pugad ng kriminal ang ating bansa, hindi tayo dapat papayag. Ex-Senator De Lima na yung buhay niya sinira daw ni Tatay Digong. This is vindication, and I will further work for complete vindication because hindi pa nga tapos itong kaso na to. I want people to know the truth of my innocence. I want the people to know how it happened. I want the people to know who are behind it. So in due time, because that's vindication. Kasi maraming napaniwala noon. So this is my opportunity. Because they destroyed my life. And that's why I'm going to rebuild my life now. They destroyed or ruined my name, my reputation. Now that I'm free, I'm going to work hard to redeem my name. And vindication, complete vindication, is the key. Okay, so talagang pagpipiestahan ng mainstream media itong si Leila De Lima ngayon. Kasi yun ang plano ng Malacanang. Everyday may mga media engagement siya at plano unti-unti pababagsakin ang credibility ni Tatay Digong, then later on si Bitsa. Okay. Response ko, reaction, kantahan muna natin siya. Daanin na lang natin sa kanta. Para sa iyo ito, Madam Attorney Leila De Lima. Oh yes, you're the great Polvoron Queen. Ronnie Dayan, iyong boyfriend. Your face is such kapangit, so much. You're nothing but a Polvoron Queen. Oh yes, you're the best sex video queen. Sex video queen. A dream in a world of your own. You played your game, but to your real shame, you're lonely to dream all alone. To real is the feeling of make-believe.
Thrill when you feel what your heart can conceal. Oh, yes, you're the great Kobol Queen. Just laughing and gay like a crown. You seem to be what you're not really. You're fooling yourself like buwang, buwang. Assuming mahal ka ng taong bayan. To real is the feeling of make-believe. To real when you feel what your heart can conceal. Oh yes, you're the great Kobol Queen sa bilibid. Just laughing and gay like a crown. You seem to be what you're not really. You're fooling yourself like buwan. Assuming maniwala pa sa'yo ang taong bayan. Ito, isa pang kanta tungkol sa kalakaran ng droga sa bilibid nung panahon niya as Secretary of Justice. Kay dami ng winasak na tahanan, kay dami ng inang pinaluha, kay dami ng nasirang kabataan. O Laila, tantanan mo kami. Malinis ba ang buhay mo? Kumusta ang konsensya mo? Pagkat ang alam ko, ika'y isang narko-politiko. Huwag sanang mangyari, masira mo ang Duterte. Pagkat si Jahas ay nandyan lang sa tabi-tabi. Kay dami ng winasak na tahanan, kay dami ng inang tinaluha, kay dami ng nasirang kabataan. O Laila, layuan mo kami. Di pwedeng sabihin na ikaw ay biktima rin, pagkat ang katotohanan, marami kang ginawang kalokohan. Ngunit kung ika'y maabsuelto sa hukuman ng isang tao, dapat alalahanin mo, mata ng Diyos nakatutok sa'yo. Kay dami ng winasak na tahanan, kay dami ng inang pinaluha, kay dami ng nasirang kabataan. O Laila, maniwala pa ba kami sa iyo? Okay, Attorney Laila de Lima. Sige, sabihin mo, you will rebuild your life. Yes, pwede pa. May pagkakataon pa. Binigyan ka na ng Diyos ng pagkakataon. But remember, hindi ka pa ganap na malaya. Piyansa pa lang yan. Temporary liberty pa lang, hindi pa na-dismiss yung kaso mo. Yung tatlong kaso nyo, Attorney Laila de Lima, huwag mong sabihin wala kang kasalanan. Kasi yung dalawa, bumaliktad lang yung mga testigo. Hindi kung natuloy sana ang trial, yung dalawang na-dismiss ha, kung natuloy ang trial, due process na sunod, at inakwit ka ng korte, pwede pa, maniwala ko.
kailang hindi pa nagsisimula o kalagitnaan ng trial, bumaliktad na yung mga ano. Hindi yon convincing win. It's not convincing proof na wala ka pong guilt dahil sa pag-recant ng mga testigo. Oh, ito. Post-bail mo, Attorney De Lima. Baka nakalimutan mo, yung unang judge na humawak sa kaso nyo, hindi niya pinagbigyan yung petition mo na mag-grant ka ng bail dahil sabi ng hukom, malakas yung ebidensya. Bago lang, this year lang yun eh. Okay lang, wala na dahil gumalaw na ang bulok na justice system sa bansa. Biglang napalitan yung judge o nag-inhibit, wala na, bagong judge ang ipinasok. Anong ginawa ng judge na alam na natin? Dahil plano ito na palabasin ka eh. For a specific mission, nasiraan mo si Tatay Digong. Alam na namin yon, Attorney Laila De Lima. Bago ka pa lumabas, binanggit na ng aming Fair Lady Marlica ang Madam Auring ng bagong panahon. Dahil yung mga hula, prediction niya, nagkakatotoo eh. Alam na namin, nalalabas ka dahil may special project ang palasyo sa'yo. At yun, sinisimulan mo na. Kaya, huwag niyong sabing sinira ni Tatay Digong ang buhay niyo. Kayo mismo ang sumira. Kung ano ang itinanim, yan ang aanim. Kaya yun, na 6 years kayo dyan sa kulungan. Pag hindi pa nagpresidente itong kuting na presidente, baka hindi pa kayo makalabas. Pasalamat ka sa kuting na presidente na walang balls, walang yagba. Nadiktahan na naman, kaya yun, ito na. Nakalaya ka na at good luck. Sisirain mo ang mga Duterte, come on, bring it on. You cannot put a good man down. Philippine history sa politics, si Tatay Digong ang may pinakamataas na rating na presidente all throughout his 6-year term. Umalis na lang siya sa poder, nasa 80% plus. 80% plus pa ang kanyang satisfaction, trust, approval rating. Yan ang sisirain mo. Tingnan natin. Hindi kami takot. Kaming mga DDS will stand by our beloved Tatay Digong. Ginawa lang niya ang trabaho niya. Nilabanan niya ang droga at salamat nung kapanahonan niya, medyo naglaylo ang droga. Ngayon, wala na. Nagsama-sama ng dalawang polboronic queen. Sino yung isa? Bahala na kayo. Basta may nagpupulburon dyan. So, good luck, Attorney Laila De Lima. Hihintayin namin ang mga